Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na dyan with evidence. Naku, General Torre may supina na. Sinampahan ng kaso dahil sa illegal detention. Naku, parang nagsilabasan na yung mga taong gustong magsampa ng kaso ni General Torre, mga kabibig. Ang tanong, nasaan ba si General Torre? Bakit hindi natin mahagilap? Or bakit wala na mga interview para kay General Torre? Kasi mostly, every now and then, may mga pa-interview ito si General Torre. Madali siyang malapitan ng media para kumustahin or kung may mga tanong, ay magbibigay naman ito ng sagot. Diba mga kabibig? Kaya nga every now and then sa Senate hearing, nung nag-Senate hearing, talagang hindi makakapalag si General Torre kasi may mga video interview siya at doon talaga na-shoot sa banga si General Torre. So ito kababig ha, si isang Rochelle Calle, mga kabibig. Kinasuhan niya si General Torre dahil daw di umano sa pag-detain sa kanya for the alleged Interpol notice. Hala, sino kaya ito, no? Subpoena issued as a procedure to start the case being filed against the following respondents. So ito po ang mga respondents na kinasuhan ni Rochelle Calle. Sina Major General Nicolas D. Torre III, retired Police Colonel Ian John Rosales, Police Major Michael Nathaniel Visco, Patrolman Paho, Patrolman Romarati, Patrolman Flores, Patrolman Agustin Pat Domingo, Patrolman Santa Maria. Respondents, Rochelle Calle. Basahin natin ang laman, kabibig. Hindi ko na i-share ha. Na kailangan nilang magkita last April 21 and 28 to kahapon, 2 p.m. and then there to testify under oath or answer clarificatory questions in the expedited preliminary investigation to be conducted on the above entitled case. So, NPS number 15-05 INV-225D1744, unlawful arrest and arbitrary detention. So yan ang ikinaso ni Rochelle Calle kay General Torre at yung iba niyang kasama. Naku, saan to? Sa Makati City, Office of the City Prosecutor, Makati City. Sila magkita-kita sa isinampang kaso ni Rochelle Calle kay tawag dito ni General Torre and the others. Tapos mga kabibig, ngayong araw na to ay talagang inimungkahi ni Senator Amy Marcos na kasuhan na din at imbestigahan yung mga tawag dito, nagpadukot. Ito yan nakabibig mga posibleng panagutang kriminal. Yan kabibig ha, palakihin natin. Yan. Ito daw yung mga posibleng pananagutang kriminal at administratibo iminumungkahi ni Senator Amy Marcos na imbestigahan ng Office of the Ombudsman sa mga sumusunod. Ito, DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Ito, violation of RA 3019 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang dami pala nito, against invalid administrative arrest against Duterte in the contravention with the ruling of the Supreme Court in the case of Board of Commissioners of the Bureau of Immigration and the Jail Warden Bureau of Immigration Detention Center versus Juan Winli. Ito pa, Marbil, General Romel Francisco de Marbil. Arbitrary detention, Article 123 ng RPC. Violation of RA 3019 or Anti-Graft and Corrupt Practices for inducing or persuading General Torre and General Marbil to perform an act in violation law, rules, and regulations or an offense in a connection of official duties of the latter. And pangatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best of the interests of public service. So tatlo ang pwedeng ikaso kay Marbil. Sunod. General Torre, 4. Naku, 4 pala ikakaso. Arbitrary detention, 2 counts. 2 counts against
FPRRD and ES Mendeldia, violation of RA number 7438 for not allowing PRRD to be visited by VP Sara and for forcing Duterte's lawyers to leave him, violation of RA 3019 for allowing himself to be induced or persuaded by Marbel on or SILG Secretary Rimulya to perform an act in violation of law, rules, and regulations or an offense in connection with his official duties, and grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the public service. So, apat. Naku. Ambassador Marcos V. Lacalinaw. Tatlo. Usurpation of official functions under Article 177 of the RPC. Pagsinungaling sa ibang kaso at perjury sa ilalim ng Article 1A3 ng RPC. False testimony in the other cases and perjury in the solemn affirmation under Article 1A3 of the RPC and conduct prejudicial to the best interest of the service. Nako, si SILG Secretary Juanito Victor Rimulya, tatlo din. Arbitrary detention, violation of RA 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and grave misconduct and conduct prejudicial. Nako. Yun pa lamang kabibig ang mga kaso nila, haharapin nila, kung iimbestigahan na to ng Office of the Ombudsman. Sana mag-action na. At ako naman, yung point ko dito ba, marami nang pwedeng ikaso eh. Findings ito ni Senator Amy Marcos. PDB Laban, mga senator, yung mga tumatakbong senador, pwede na kayo mag-file ng kaso. Di ba? May ebidensya si Senator Amy Marcos. Ito yung mga suggestions. Iminungkahi ni Senator Amy Marcos. Nagbigay ng klarong daan si Senator Amy Marcos. Binigyan na kayo ng kung ano ang dapat yung ikaso sa kanila. Sino kaya sa pamilya ng mga Duterte ang magkakaso sa kanila? Or sino kaya sa kaalyado ni Pangulong Duterte ang may lakas na loob na kasuhan itong nabanggit ni Senator Amy Marcos? Itong lima, ang dalawang Rimulya, si Torre, si Marbel at si Lascania. Di ba mga kabibig? Kasi hinahanap-hanap natin ang hustisya. Justice for PRRD. Sana si PRRD makauwi na. Si Senator Amy Marcos nagkaroon ng Senate hearing. Malinaw na may paglabag sa batas. Kasi nagmungkahit na nga si Senator Amy Marcos na kasuhan o imbestigahan sa ombudsman. So it means nasa kamay ng PDP Laban or kung sino mang supporter ni Pangulong Duterte ang magsampa ng kaso. Ebidensya, Senate hearing ni Senator Amy Marcos, malakas ba? Posible mga kabibig. Malakas na kaso yan. Posibleng manalo. Diba kabibig? So ano kaya ang susunod gawin ng PDP Laban? This is a challenge talaga. Senator Amy Marcos has done her part by launching an investigation and exposing the truth behind the unlawful attempt to arrest former President Rody Duterte in connection with the ICC case. Now it's time for the Duterte team to take the next step by filing formal charges against those involved. The evidence is already on the table and the people responsible has been caught off guard. If these individuals are convicted, they may reveal who truly gave the orders. And if it turns out to be BBM, it will make the case for his impeachment much stronger. Salamat, Amy. Now I understand why VP Inday Sara endorsed you. Galing yan kay Tio Moreno. So ngayon, naiintindihan nyo na. For your information, Senator Amy Marcos cannot directly file criminal charges in her capacity as a senator, but she can push for investigations, file resolutions, and call for Senate inquiries to expose irregularities and gather evidence. When it comes to filing actual criminal complaints, it must be done by someone who has legal standing. Example, Duterte himself, his legal team, or authorized representative. So yun ang pwedeng magsampa ng kaso. Diba? Yun po.
This is a crucial step in ensuring accountability. Senator Amy Marcos' efforts to uncover the truth deserves recognition. Now it's time for the legal process to take its course. If evidence points to higher authorities, the people deserves to know. The rule of law must prevail. No one should be above it. Salamat, Senator Amy Marcos. Ito ha, calling Attorney Sal Panelo, Attorney yun, ang mga bang ibang mga galing ng Senado, abogado. Please do it now ASAP para sa aming lahat. Hope that true justice may prevail. These people may face the consequences of their unlawful doing. Yun ang mga komento ng ilang mga netizen. Yes, the PRRD senators should use this information now. Harapan nga ito. So there will be an impeachment complaint to be filed against BBM after the midterm election, sir. Meron ba daw? That's why we need to support VP's endorsement because we need more numbers both in House of Representatives and Senate. Ay, oo nga. Oo. Kahit may mga impeachment pa dyan, pero kulang ng tao, kulang ng power, di ba? Babasura din yan. Yan, di ba? Salamat, Senator Amy Marcos. Ikaw ang nagbukas ng pagkakataon para makasuhan itong mga ulupong na ito. Ay, grabe naman. Diba? I can't see any impeachment against BBM as long as Tambaloslos is a speaker. So, kailangan palitan ng speaker. Paano palitan ng speaker? Dapat manalo ang mga PDP laban congressman. So, dapat alamin nyo kung sino mga PDP laban congressman ang tumatakbo. Para kung magbotasyon na o magbago ng Speaker of the House, hindi na si Martin mananalo. Diba? Ay, nako mga kapipig. So, yun po ang impormasyon na nakakalap natin sa ating tawag dito, chismosa. Itong si Tory, paano na lang? More cases daw. Para kay Tory, para ano daw, para tawag dito, makasuhan na yan at makulong. Ang delikado dyan, after termino ni BBM, after exhibition ni Tory, doon siya sa jail, magpapahinga instead, mag-enjoy kasama ang kanyang pamilya. Posible kung meron talagang magkakaso sa kanila, mga kabibig. Malapit na tayo sa exciting na part. Ang tanong, mahuhuli ba talaga sila? Sila nga ang batas-batasan. Kadikit pa niya ang mataas na opisyal nito, si Tory. Wala nga silang respeto sa batas dahil wala silang batas dahil sila ang batas. Nako, huwag na tayong umasa. Mas lalong malakas ang loob ni Tory gawin ang lahat ng yan. Kasi nasa likod niya sina Marcos at Romualdez. Diba? Yun mga kabibig. Deserve, gumalaw na din ang baso, malapit ng ma-stroke si Diwata, di pa ba tumakas, is karma on the way, ang gaba hindi magsaba. So ito yung mga komento ng mga netizen regarding sa issue na ito. So ano ang inyong komento mga kabibig? Diba? Grabe ang tapang ni Senator Amy Marcos. Pero sumagot na yata si BBM kay Senator Amy Marcos, no? Parang sinagot na ni BBM si Senator Amy Marcos. Oo. Sabi niya, everyone is entitled for their opinion and I disagree with her. Oh, disagree si Bongbong Marcos sa inilabas ni Senator Amy Marcos na findings sa kanyang Senate hearing. Bakit siya nag-disagree? Ikapatid niya. Bakit siya mag-disagree kung meron namang ebidensya? Meron naman talagang solidong ebidensya ang kanyang kapatid. So it means hindi siya naniniwala sa kakayahan ni Senator Amy Marcos. It means hindi siya naniniwala na matalino ang kanyang kapatid. It means wala na siyang tiwala sa kanyang kapatid. Diba? So, binasura ni BBM ang Senate hearing ni Amy Marcos. Diba? Itinakwil na nga si Senator Amy Marcos ni BBM. So, talaga ang power, no, nakakabulag, nakakabingi ang pag meron kang power. Pero power is not permanent. Pwede nang mawala sa isang iglap lang mga kabibig. So kaya nga sabi nila, ang mga Marcos na bigyan ng second chance, sana pinatunayan nila na mali yung mga paratang nila. Pero para yatang totoo ang mga paratang nila nung unang panahon.
nang dahil sa pag-upo ni BBM at ramdam ng mga tao kung ano man ang ginawa ng ama, posibleng matulad din ang anak. Yun lang kabibig ang ating Milis Libag-Libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time.